ang pinakamalalang sakit ng isang pasyente. Paano kung malaman mo na ang taong dapat nagpoprotekta sa'yo ay siya ring unti-unting pumapatay sa'yo upang maging bida sa isang kwento na siya rin naman ang sumulat? Noong early 2000s, nakilala ng buong mundo sina Didi at Gypsy Blanchard na para sa publiko, sila ang definisyon ng unconditional love. Si Didi Blanchard ay isang single mother na 24/7 ang pag-aalaga sa kanyang anak na may sakit. Sabi ni Didi, ang kanyang anak na si Gypsy ay may leukemia, muscle dystrophy, at kailangang dumede sa feeding tube dahil hindi ito makalunok. Pinakalbo niya ang kanyang anak at pinaupo sa wheelchair sa loob ng 2 dekada. Nakakuha sila ng libreng bahay at mga donasyon dahil sa awa ng publiko. Pero ito ang nakakakilabot. Kapag tulog na ang lahat sa gabi, si Gypsy ay tumatayo sa kanyang wheelchair na nagpapatunay na nakakalakad ito. Kumakain din ito ng asukal kahit sinabi ni Didi na siya ay allergic dito. At ang pinakamatindi, ipinatanggal ni Didi ang kanyang salivary glands at ipinabunot ang lahat ng kanyang ngipin upang magmukhang may sakit ang bata sa harap ng kamera. Dito na pumapasok ang psychiatric condition ni Didi na tinatawag nating FTIA or factitious disorder imposed on another, or before, tinatawag natin itong Munchausen syndrome by proxy. Sa medisina, ang motive ni Didi ay ang sick bro. Gutom siya sa atensyon at hero status na nakukuha niya bilang isang heroic parent sa harap ng mga nurses, doktor o ng publiko. Ginagamit niya ang doctor shopping. Ibig sabihin ay inililipat niya ng ibang ospital na may ibang espesyalista ang kanyang anak kapag napansin niyang ang doktor ay nagdududa na sa kanila. Pinalalabas ni Didi na nawala ang kanilang medical record sa baha upang hindi makita ang inconsistency sa mga lab results. Ito ay tinatawag nating medical gaslighting. Kaya noong June 2015, hindi na nakayanan ni Gypsy Rose ang medical prison na ito. Sa tulong ng kanyang online boyfriend, pinatay nila si Didi Blanchard. Sa korte, napatunayan na si Gypsy Rose ay isa talagang biktima ng matinding medical child abuse. Ang trahedyang ito ay nagsilbing babala sa ating mga healthcare providers na ang care ay pwede palang maging sandata. Kaya napaka-importante ng ating mga accurate assessment at pagiging mapagmatsyag. Ang tamang pag-aarga ay dapat nagpapagaling at hindi nagpapahirap. Kaya laging tandaan, sa mundo ng medisina, minsan, ang sariling pag-aaruga ay